we were not able to see the roads in the motorway, so that's that. But welcome everyone, and congratulations UPT for the fourth year of being together. And today, guys, I composed a spoken poetry for every one of us, and I hope everyone can relate because I composed it from my heart. Wow. Clap. Ako isang buwarang guro sa bansang Pilipinas. Nang nakaapak sa Pakistan, tila'y nagiba ang landas. Niwalang kamuwang sa kultura at pamamalakad. Sa unang apak sa ganda ng Islamabad, di alintana bakit ang lahat ay nakatitig habang ako'y naglalakad. Suot ang pulang damit na sobrang tingkad at paldang di abutuhod ang kanila'y bubungad. Doon ko napagtanto, tunay ngang ako isang tanga. Pumunta sa gyerang kulang ang armas na daladala. Lumapag po naman sa Pakistan na nakaspageti at nakapalda. Tapos nagtaka pa kung bakit halos lahat ay nakapitig sa kanya. Pakistani ka na nahika na. Unang lingwaheng natutunan ko dito sa Pakistan. Tunay nga itlog ang kinakain ko sa loob ng isang buwan. Oh God, saan makakatikim ng pagkain walang masala? Isang linggong sanisaya, omelet at itlog na nilaga, tila hindi ko na kaya. Ngunit may awa ang Diyos at nilikha ang aking nanay Cora. Cora Rakitera ang bansag sa kanya. Sa aking pananatili sila ang naging kusinera. Lahat na lang ata ay inaasa sa kanila. Pati ma-invite sa birthday ng Pilipina ay pinagdadasal ko na. Ngunit ating iisipin, sinong mag-aakala na nilibot na natin ang Pilipinas? Bawat lugar, puong isla at pulo. Pero sa Pakistan lang pala tayo magkakatagpo-tagpo. Bagong kaibigan, bagong pamilya. Nagtutulungan sa hirap at sa ginhawa. May alitan kung minsan, bangayan at inggitan, minsan naghihilaan. Mga bagay na hindi naiiwasan, ngunit ang mahalaga sa dulay nagkakaunawaan. Di lang kaibigan na natagpuan mga sa Pinas ay nasaktan, na in love naman sa Pakistan. Na sa daming Pinoy na nanunulo, Pakistani naman pala ang bibiyag sa ating mga pinikang mga puso. Nooy pahirapan sa working at tourist visa, ay huwag ka ngayon kasi may POC na. Sa Pilipinas nga naman, ang ganda natin ay pangmasa. Di napapansin kung hindi ka eksena. Ngunit dito ay iba. Naglalakad ka lang sa kalsada, sa'yo na nakatitig ang lahat ng mata. Talo mo pa ang ganda ng diwata at sangre ng Encantadia. Sa mga nakatagpo ng tunay na pagmamahal sa Pakistan, congratulations po sa inyo. Congratulations po sa inyo. Ngunit sa mga wala pa, ikaha nila, habang may buhay ay may pag-asa. May day off ka kasi, labas-labas din pag may time. Kasi ang Pakistani hindi papasok sa rumo at sa inuupahang bahay. Nakakabangan din dito sa Pakistan, ano? Yung araw-araw na ulam mong tuyo noon, ay huwag ka dahil cravings mo na lang ngayon. Hayaan mo akong magbigay ng mensahe para sa ating lahat. Kay hirap maging OFW. Lalo na sa mga nanay. Yung ipinapatahan mo ang batang iyong inaalagaan. Habang may anak ka sa Pinas na iba ang nagpapatahan. Kung may choice lang, di mo pipiliin sa ibang bansa ay magtungo. Di mo na naising sa iyong pamilya ay malayo. Ganito pala ang buhay sa abroad, ano? Sa bawat araw, kailangan malakas ka. Sa bawat araw, kailangan pasahin mo ang sarili mo. Sa bawat araw, kahit masakit na yung likod mo, masakit man yung katawan mo, masakit man yung ulo mo, hindi ka sex bomb, pero may sakit lang talaga trangkaso ang buhay mo. Bumabangon ka pa rin. Kailangan mong pumasok. Kailangan mong tabusin ang kontratang piniramahan mo. Kailangan, kahit ang hirap, kahit may pangungulila, at kahit may pagod, kailangan, kaya, kinakaya, at kakayanin. Kayang-kaya para sa pamilya at sa mga anak na umaasa.
Sa likod ng kamera, sa bawat ngiting nakikita nila, may nakatagong luha at pangungulila. Ang sasaya natin sa bawat litratong pinupost natin sa Facebook. Kumikending sa bawat videong na-upload sa TikTok. Sa bawat video at reels at sa bawat halakhak ay may katumbas na lungkot at pag-iyak. Sa tuwing nag-iisa ang puso'y nabibiyak, pangulmulila sa malayong kamag-anak. Isang paalala. Totoo ngang hindi lahat ng plano ay sumusunod sa bawat pagsakay mo sa eroplano. Huwag niyong masyadong tipirin ang bawat sarili ninyo. Baka masyado mong pinupuno ang balikbayan, ngunit sikmura mo naman ang labis na naaapektuhan. At sa panahong lugmuka ay walang balikat na masasandalan, tandaan mo, kaibigan, ang UPP ay pamilyang iyong maaasahan. Yay! Dahil kung minsan sa sobrang kayod natin ang sarili ay nakakaligtaan, kung minsan ang bawat padala natin sa Pinas ay winawaldas ng walang dahilan, samantalang sa kakatipid natin ay bazar ang nakikipagtawaran. Minsan, overcharge ng in-drive, tayo pa'y nakikipagbakbakan. Hindi tayo natatakot pumanday ng bukas. Kahit pawis natin ay lasa na ng pagod, kahit mga kamay natin ay nangangapal na, kahit puso natin ay may sugat ng lungkot para sa pamilya, para sa kanilang mga ngiti, para sa kanilang mga pangarap, lalaban tayo, babangon tayo. Maghihirap man ngayon, mag-iipon man ng luha at sakripisyo, darating ang araw na ang mga dilim ay magiging liwanag at ang bawat luha ay magiging kwento ng tagumpay at pagbangon. Sa lahat ng ina, sa lahat ng naging ina, at sa lahat ng nagiging ina ko, at mga tinuturing kong nanay, sa lahat ng nagparamdam sa akin na di ako nag-iisa, buhod syokriya, maraming salamat po. Huwag nating hayaang matalo tayo sa sarili nating kwento. Tumatanda po tayo, unti-unti po tayong tumatamlay, ngunit huwag tayong magpapadaig sa hamon ng buhay. At sa lahat po ng naririto ngayon, sa bawat isa na piniling lumayo upang mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya, alang-alang sa mga pangarap na gustong makuha, hiling ko po sana sa inyo na sana bitbit mo ang tagumpay sa iyong pagbabalik. Saan mang dako ng mundo, sa Pinas, mano sa Pakistan, kami ay hanga sa tibay mo.